Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang naglalakad kami, ay napansin kong tahimik lang si Mang Manuel. Oh, Mang Manuel, magsalita naman po kayo kaunti. Para akong mag-isang naglalakad nito eh. Hindi ako sanay. Kapag si Tingting kasi kasama ko, kahit pa may kalaban sa harapan, nagkikwentuhan pa rin kami. Sumagot naman ito. Pasensya ka na, Lino ah. Hindi ko talaga maiwasang kabahan eh. Mukhang delikado ang pupuntahan natin. Huwag nga po kayong kabahan, Mang Manuel. Maaga ko namang mararamdaman ang presensya ng mga burhamin bago nyo pa maramdaman. Kaya kapag naramdaman ko nang malapit na tayo, edi ako na lang ang tutuloy. Pero Lino, nakakahiya sa iyo. Tsaka nakakahiya din kapag nalaman ng mga kasamahan ko na nagpaiwan lang ako sa malayo dahil natatakot ako. Ano ba naman kayo, Mang Manuel? Hindi kayo magpapaiwan dahil sa natatakot kayo. Kaya kayo magpapaiwan dahil walang normal na tao ang makakatagal sa presensya ng isang burhamin. Kung makaligtas man, ay baka maging lantang gulay din. O di kaya mawawala sa katinuan dahil sa utak ang magiging epekto noon. Kaya para malinaw, ito ang isipin nyo. Kaya kayo magpapaiwan sa malayo para maipagpatuloy nyo ang pagganap sa obligasyon na inyong nasimulan. Iyon ay ang pagprotekta sa mga mamamayan ng San Pablo laban sa mga aswang. Hindi po kasama doon ang mga burhamin ha. Malayo na yun masyado para sa kakayahan ng isang pangkaraniwang tao. Kahit nga isang albularyo ay mahihirapan na makalapit, lalo kung hindi naman magiging sapat ang kanyang poder at proteksyon para sa sarili. Sumagot naman siyang muli. Maraming salamat sa iyo, Lino ah. Napakarami mo nang ginawa para sa akin, sa pamilya ko at sa bayang ito. Parang ngang mas matanda ka pa sa tatay ko kung magsalita. Samantala, matanda ka lang kaunti sa panganay ko. Ayos lang po yun, Mang Manuel. Ganun yata talaga ang mga taong nag-aral ng lihim na karunungan. Mas nagiging malawak ang pag-intindi sa mga bagay-bagay sa mundo. Idagdag pa na buhay ng mga inosente ang nakataya sa tuwing magkakamali ang isang babaylan o albularyo. Kaya nga nagpapasalamat ako, Lino, dahil nananatili kang matatag at matalino sa bawat mga pagsubok na nangyayari sa mga bayan sa lalawigan natin. Kasama na dito ang San Pablo. Hindi naman po lahat ng desisyon at plano ko ay tama. Nagkakamali rin ako. Pero kahit magkamali, ay tuloy lang ang buhay. Babawi na lang sa susunod na misyon. At sana hindi na maulit ang mga pagkakamaling naranasan na. Tatango-tango na lang siya at nagpatuloy na uli sa tahimik na paglalakad. Makalipas ang mahigit 1 oras ng aming paglalakad, ay nakikita ko na ang 3 magkakalapit na bahay na dati naming pinuntahan, yung may ginamot ako. Mang Manuel, kumusta ang mga ginamot natin rito? Hindi na ba binalikan uli ng masasamang nilalang? Hindi na, Lino. Umaabot naman kami sa pagroronda rito gabi-gabi. Sila kasi ang huling bahay sa bahaging ito na sakupan ng San Pablo. Wala na ring ibang bahay pa sa unahan kasi papuntang kagubatan na nga iyan. Mabuti pala, Mang Manuel, kung ganun. Ibig sabihin, matibay ang bakod proteksyon na nilagay ko sa paligid. Kaya kahit ang dumaan sa patatsulok na direksyon sa mga bahay na ito ay hindi malalapitan. Talaga, Lino? Meron palang ganoon? Oo, Mang Manuel. Kahit doon sa bahay nyo at bahay nila Aling Terry, nilagyan ko rin. Kaya walang aswang ang makakalapit roon kung nasaan yung aswang sila. Pero kung umaga at nasaan yung tao, makakaya nilang lumapit. Pero mararamdaman nila ang init sa katawan. Kaya hindi rin sila makakatagal at agad na ring aalis. Kaya pala noong may mga nagtangkang aswang sa bahaging iyon,
Wala man lang naligaw sa bahay namin o kila Terry. Samantala, palayan na ang likod noon, madaling pagtataguan ng mga aswang. Lino, dito ka lang muna saglit ha. Kakatukin ko lang ang 3 bahay. Sanay kasi sila na gabi-gabi pumupunta kami rito. Baka manibago kung walang mapadaan ng mga nagro-ronda. Lumapit na nga si Mang Manuel sa isang bahay. Elmer! Linda! Kumusta kayo dyan? Ayos naman po, Mang Manuel. Yung 2 bahay, bakit walang lampara sa labas? Tanong pa ni Mang Manuel. Sumagot naman ang isang lalaki sa loob. Sila Ruel at Mira po, bumaba sa bayan. Nasa biyanan. Si Rolly naman ay lasing. Maaga sigurong natulog, kaya hindi na nakapagsindi ng lampara. Nasa kabilang bayan ang pamilya niya Dumalaw din sa mga abuela. Ganun ba? Wala bang nagparamdam ditong kakaiba? Wala naman po, Mang Manuel. Kagaya pa rin ng dati. Tahimik at walang nakakatakot na pakiramdam. Di mabuti pala. Sige, tutuloy na kami. Mang Manuel, may mais po na nakalagay sa sako sa may pintuan namin. Pakidala na lang po sa ibaba nang meron kayong mailutong pangmerienda para sa mga nagruronda. Sumagot naman si Mang Manuel. Sige Elmer, dadaanan namin yan mamaya. Tutuloy pa kasi kami sa itaas. Kasama ko yung babaylan na gumamot sa anak mo dati. Papasyalan namin iyong kuwebang sinasabi ni Rolly na nakakasakit ng ulo kapag nilalapitan. Papatignan ko lang sa kanya kung wala bang kakaiba roon. Talaga po? Sige po, mag-iingat na lang kayo. Oo Elmer, sige, tutuloy na kami. Sige po, sagot naman noong nasa loob. Tumuloy na nga kami ni Mang Manuel sa paglalakad. Habang tumatagal, ay unti-unti ko nang nararamdaman ang mabigat na aura mula sa malayo. Napansin ko si Mang Manuel na parang pagod na pagod at hinihingal. Mang Manuel, ayos lang po kayo? Oo Lino, hindi pa naman sumasakit ang ulo ko. Napapagod lang siguro ako. Hindi po kayo napapagod, Mang Manuel. Naapektuhan na kayo ng aura ng burhamin. Ha? Malapit na ba siya rito, Lino? Malayo pa po, kaya hindi pa sumasakit ang ulo nyo. Pero nararamdaman na ng katawan nyo ang bigat ng aura ng paligid. Kaya mas naging mabilis na ang pagkapagod nyo. Dito nyo na po ako hintayin. Ako na lang ang tutuloy. Sigurado ka, Lino? Malayo pa yun. Kaya ko pa naman maglakad. Hindi na po, okay na ako. Ituro nyo na lang ang daan. Sumagot naman si Mang Manuel. Lino, nakikita mo ang pangpang na iyan? Kapag nakarating ka na sa bahaging iyan, ay may pasangang daan. Ang kaliwa ay papunta sa kuwebang sinasabi ko. Ang pakanan naman ay papunta na sa itaas ng bundok. Kaya iyong pakaliwa ang dadaanan mo. Mga 5 minutong lakad na lang siguro mula roon, ay makikita mo na ang malalim na kuweba. Mas madilim ngayon doon kasi gabi. Kapag umaga nga ay makulimlim doon dahil masukal ang bahaging iyon. Ito ang flashlight ko. Dalhin mo na para may pangilaw ka. Sabi ko naman, hindi na po Mang Manuel. Kaya ko na ang dilim doon. Sigurado ka ha? Opo. Sige po Mang Manuel. Nagpatuloy na nga ako sa paglalakad ng mag-isa. Kinausap ko na agad si Ermitanyo. Ermitanyo, isang burhamin ang kakaharapin natin dito. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Kapag sinabi kong pagganahin na ang kyanite, ibigay mo na agad sa akin ang 100% ng kyanite at 20% ng kidlat. Pagsamahin mo na sa espada. Wala na tayong panahon para makipaglaro sa mga burhaming narito. Mahirap na maunahan, wala pa naman akong backup. Sumagot naman si Ermitanyo. Huwag kang mag-alala, Lino. Sa tagal nating nagpahinga ay malaki ang naging epekto noon sa espiritual na kakayahan ng kyanite. Nagawa ko na rin gamitin ang 10% ng kapangyarihan ng kidlat para maging sarili kong proteksyon para sa mga burhamin. Nahihiya nga ako sa iyo dahil noong mga nakaraang pakikiharap natin sa mga burhamin ay hindi kita masyadong matulungan dahil kahit ako ay sobrang apektado sa kapangyarihan nila. Pero ngayon, masisiguro ko na sa iyo na handa na ako. Matutulungan na kita sa laban. Mahabang paliwanag pa ni Ermitanyo. Talaga?
Mabuti pala kung ganun. Mabuti pala talaga ang epekto kung hindi ka gaano ginagamit. Marami kang naiimbento dyan sa loob. Oo, Lino. Kahit kaming mga gabay ay kailangan din magpahinga at alamin ang aming buong potensyal para magawa ng maayos ang aming tungkulin. Siya nga pala, Ermitanyo. Maraming salamat ha, dahil palagi mo akong tinutulungan. Kahit pa, hindi naman ako ang orihinal na tagapagmana ng kapangyarihan ng Kyanite. Ano ka ba, Lino? Mas gusto ko na ikaw ang may hawak sa akin kaysa gawin lang palamuti sa dibdib ni Mariposa. Hindi ako naging gabay ng Kyanite para matulog lang ng matulog sa loob ng bato. Kaya nga nung maramdaman kita, ay agad ako pumasok sa iyo para malaman mo na may magiging pakinabang ka sa akin. At isang mandirigmang babaylan ang kailangan ko. Hindi ko sinerang tindera na may dugong babaylan lang. Sabi ko naman, grabe ka naman, Ermitanyo, kay Marie. Siyempre hindi niya pa noon natatagpuan ang purpose niya sa buhay. Kaya wala pa rin siyang paggagamitan sa iyo. Naisip ko nga na papaano kung hindi kaya kita kinuha sa kanya. Baka hindi siya nakuha ng mga engkanto dahil magagawa mo siyang protektahan. Sumagot naman si Ermitanyo, Lino, pareho lang din ang kakalabasan. Dahil hindi siya mandirigma, hindi niya rin ako magagamit at hindi ko siya mapoprotektahan. Isipin mo na lang, anong mangyayari sa isang 5 taong gulang na bata kung bibigyan mo ng espada at ilalagay mo sa gitna ng digmaan? Kahit pa may kapangyarihan ang espada, kung hindi naman alam gamitin ng bata, edi mapapahamak lang din ang batang iyon. Oo na, Ermitanyo, naiintindihan ko naman ang ibig mong sabihin. Pero medyo masakit lang din sa akin na kinuha si Marie sa akin at hindi ko malang siya nailigtas agad. Kaya hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung meron ba akong maaaring nagawa dati para maprotektahan sana siya. Huwag kang mag-alala, Lino. Nararamdaman kong buhay pa si Marie at ang anak nyo. At hindi magtatagal ay maililigtas mo sila pareho. Sana nga, Ermitanyo, tama ka. Lino, humanda ka na, narito na tayo. Malakas na ang itim na kapangyarihan na nararamdaman ko. Natatarantang wika pa ni Ermitanyo, tapos tumahimik na siya. Dahan-dahan na ako lumapit sa bukana ng kuweba. Sobrang bigat sa pakiramdam. Iyong pakiramdam na parang may 2 tao na itinutulak ka sa balikat pa ibaba. Tapos may 2 ding nakahawak sa magkabilang kamay at hinahatak ka naman para malugmok sa lupa. Ganun kabigat ang pakiramdam at tila ba lumiliit ang ulo ko o iyon bang sumisikip. Pinagana ko na noon ang aking paningin sa dilim. Pinalakas ko na rin ang aking poder para mabawasan ang bigat. Nakita kong may isang dalagang nakahiga sa gilid ng bato sa bandang loob. Agad akong naglakad papasok para ilabas na sana ang dalagang iyon. Nang biglang may humarang sa akin na isang nilalang sa may harapan ko. Malaki ang nilalang na iyon pero gawa sa uso. At iyong bahaging mata ay may kulay pulang bilog na nagsisilbing mata. Mabilis iyong sumuntok sa akin. Mabilis ring lumabas ang aking espadang Kyanite. Iyon ang ipinansalag ko sa suntok niya, habang ang kaliwang kamay ko ay nakatukod naman sa may bandang dulo ng espada. Dikdikan ang diinan namin, pero natutuwa ako dahil hindi iyon sobrang hirap kagaya dati. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid dahil baka meron pa iyong kasama, pero wala na akong ibang nararamdaman. Ibig sabihin, nag-iisa lang iyon. Pagkabawi niya ng kamay ay umatras din ako upang paghandaan ang kanyang susunod na atake. Umangil iyon ng malakas sabay talon sa akin. Mabilis naman akong umilag dahil ayokong mabagsakan. Hindi ko alam kung gaano siya kabigat. Nasa mahigit 7 talampakan siguro ang tangkad noon. Kahit pa wala siyang katawang tao. Paano kung iyong mismong aura niya ay mabigat na? Pagkalihis ko sa kanya ay mabilis kong inihiwa ang espada sa gilid, sabay mabilis na ikot at tinusok muli sa likuran. Wala akong oras na magmabagal. Nararamdaman kong
Buhay pa ang bihag niyang dalaga. Kailangan ko nang mailigtas iyon at mailayo doon. Napaliyad ang nilalang tapos muling humarap. Dumampot siya ng malalaking bato at inihagis sa akin. Ginamit ko naman ang kakayahan ng tikbalang upang mabilis na makatakbo at umilag. Tuloy-tuloy ang pagbato niya sa akin para hindi ako makalapit. Kaya ang ginawa ko ay tumakbo ako papasugod pero paliko-liko o pazigzag na direksyon. Isang malakas na walop na pagkalmot ang ginawa noon nang makalapit na ako. Agad naman akong yumuko sabay buong puwersang pagsaksak ng espadang kyanite sa tagiliran niya. Sa haba ng aking naibaon ay sigurado akong tumagos iyon sa likuran. Napangiti ako dahil nang hina na iyon at malapit ng mamatay. Ang gagawin ko na lang ay pagliyabin ng todo ang espada para tupukin ang espiritu ng Burhamin na iyon. Totoong kamatayan na iyon para sa Burhamin at hindi na siya makakabalik pa sa Astra. Nang bigla iyong napatingin sa dalaga, tapos ikinumpas doon ang kamay, sabay kumpas din ng pahila. Kitang-kita ko ang puting enerhiya na lumabas sa dalaga at diretsyong pumasok sa bunganga ng Burhamin. Muling nagliwanag ang kanyang mga mata, pero puti na may pagkaasul, tapos muling bumalik sa matingkad na pula na parang naging apoy. Naramdaman kong mabilis siyang lumakas. Sinampal niya ako ng pabaliktad at sa sobrang lakas noon ay malayo ang aking kinatalsikan at bumagsak ako sa mga batuhan. Napapaubo-ubo ako nang bumangon. Asar na asar ako dahil bigo akong mailigtas ang dalaga. Naramdaman kong patay na ang dalaga dahil nakain na ng Burhamin ang kanyang espiritu. Dahan-dahan akong tumayo. Nakita kong nakatayo lang din ang Burhamin at hinihintay akong umatake. Hindi na siya takot sa akin kagaya kanina na binabato niya lang ako. Mukhang naisip niyang lamang na siya sa akin ng kapangyarihan dahil nakakain na siya ng espiritu ng tao. Ermitanyo, gawin mo ng 50% ng kidlat. Sumagot naman si Ermitanyo. Sigurado ka dyan, Lino? Medyo masakit na iyon sa sarili mong katawan. Ayos lang ako, Ermitanyo. Magagamot naman ako ni Tingting. Titiisin ko na lang ang sakit. Ang mahalaga ay matapos ko na ang nilalang na ito. Marami na siyang napapatay na inosenteng mga kabataan. Ariglado, Lino. Ikaw ang masusunod. Hinati ko sa dalawa ang kyanite at ginawang dalawang espada. Iba na rin ang kulay noon, naging asul at pula dahil sa mataas na antas ng kapangyarihan ng kidlat at kyanite. Naglakad na ng dahan-dahan ang Burhamin papalapit sa akin. Ako naman ay tumakbo na papasalubong sa kanya. Noong malapit na ay mabilis akong lumiko papunta sa gilid at pumatong sa dalawang magkasunod na matataas na bato. Sabay talon papalapit sa Burhamin. Sinalubong niya ako ng pagkalmot pero pinilit kong umikot sa ere para mailagan ang kalmot na iyon. At doon ako mismo dumapo sa may dibdib niya. Isinaksak ko ng diretso sa dibdib ang espadang kyanite na nasa aking kanang kamay. Tapos ang nasa kaliwa naman ay isinaksak ko sa ulo. Pareho iyong tumagos. Hinawakan pa ako ng Burhamin sa katawan para alisin sa kanya. Pero masyado nang malakas ang pagliyab ng espada ko. Kaya mabilis na siyang nanghina. Napaluhod hanggang sa natunaw at sumama na siya sa hangin. Pagkawala ng Burhamin ay bumalik na sa normal ang kapaligiran. Hindi na mabigat sa pakiramdam. Pumasok pa ako sa pinakailalim noong kuweba dahil baka meron pang bihag doon ang nilalang. Buhay man o patay ay kailangan kong ilabas para mabigyan ng maayos na libing. Pero wala. May iilang buto akong nakikita pero walang bungo ng tao. Kaya hindi ako sigurado kung sa tao ba iyon dahil maliliit na bahagi na lang. Muli na akong bumalik sa bukana noong kuweba.
Tapos pinasan ko na ang walang buhay na katawan ng dalaga at inilabas sa kuwebang iyon. Kahit masakit ang aking katawan dahil sa bugbog at epekto ng malakas na boltahe ng kuryente ng kidlat, ay pinilit ko pa ring pasanin iyon. Ipapasa ko naman iyon kay Mang Manuel kapag nakabalik na ako sa pinag-iwanan ko sa kanya. Papalapit pa lang ako ay sinalubong na ako agad ni Mang Manuel. "Lino, buhay pa yan?" Sinagot ko naman siya. "Ikinalulungkot ko, Mang Manuel, hindi na po. Kinain ng buramin ang kanyang espiritu upang maging karagdagang lakas, kaya hindi ko na naagapan pa." Inilawan naman ni Mang Manuel ang mukha noong dalaga. "Si Lisa ito ah! Isang linggo na itong nawawala." Mang Manuel, ayos lang po ba na ikaw na ang magpasan sa kanya? Medyo mabigat ang pakiramdam ko. Gumamit kasi ako ng mataas na antas ng kapangyarihan para matalo ang burhamin. Kaya malaki ang epekto noon sa katawan ko." "Oo naman, Lino, walang problema." Muli na nga kaming naglakad pa ibaba. Noong naroon na kami sa bahaging may kabahayan, ay sumigaw si Mang Manuel. "Elmer, ikaw na lang ang maghatid ng mais na yan sa bahay. May dala kaming bangkay na kailangan maibaba kaagad." "Opo, Mang Manuel, sige po." Wika pa noong lalaking si Elmer na sumilip pa sa bintana nila. Pagkarating namin sa ibaba ng bundok ay may pinuntahan kaming bahay. Isang lalaki iyon na may sariling tricycle. Nakisuyo roon si Mang Manuel na isakay kami papunta sa bahay noong dalaga upang maihatid sa kanyang pamilya. Pagkarating namin sa pamilya noong dalaga ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang iyak ng pagdadalamhati. Marami ring mga kapitbahay ang nagising at nakiosyoso. Matapos makausap ni Mang Manuel ang mga magulang, ay nagpahatid na rin kami sa tricycle papauwi ng bahay. Pagkarating namin sa tapat ng tindahan ni Aling Terry, ay may 2 grupo ang naroon. Tapos na silang magronda. May papalit naman na 2 grupo na siyang magpapatuloy sa pag-iikot. "Mang Manuel, mauna na po ako pumasok sa loob. Medyo mabigat na talaga ang pakiramdam ko." "Sigurado ka, Lino? Hindi mo kailangan ng tulong?" "Hindi na po, ipapahinga ko lang ito." "Sige, Lino. Salamat uli sa pagsama mo at paglutas sa problema sa burhamin." "Wala po iyon. Sige po, papasok na ako." Huling paalam ko pa, tapos nagbukas na ako ng gate. Nasa may pintuan pa lang ako ng bahay, ay umikot ang paningin ko at nahilo. Hindi ko na malayang nawalan pala ako ng malay. Ilang saglit pa ay may kaunti akong naaaninag. May babaeng humihila sa akin papasok ng sala. Tapos natuloy na ang tulog ko. Muli akong naalimpungatan noong may dumamping mainit na towel sa mukha ko. Noong imulat ko kaunti ang aking mata, ay nakita kong si Beth iyon, ang kapatid ni Mariposa. "Kuya Lino, anong nangyari sa'yo?" Tanong niya pa sa akin, pero lutang pa ang pakiramdam ko at hindi ko kayang sumagot. Muli lang akong pumikit at nakatulog. Nagising ako na umaga na. Maliwanag na ang paligid. Noong imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko si Tingting at Tinay sa harapan ko. Sabi ko naman, "Oh, ano ito? Sine? Nanonood kayo ng sine? Ang ganda ng upo niya dyan eh, at titig na titig lang kayo sa akin." Si Tingting naman ang sumagot, "Sira ka talaga, Kuya Lino. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nahimatay sa pintuan? Sobrang hina mo pa. Para kang lantang gulay. At may gasgas at pasa ka pa sa likod." Sabi ko naman, "Gasgas lang pala eh. Bakit kayo masyadong nag-aalala? Para namang hindi tayo sanay na masugatan ng malalim. Sa gasgas patuloy kayo nagtaka." Noong subukan kong bumangon ay tila wala akong lakas. "Ting, anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makabangon? Hindi ko rin maiangat ang braso ko pati nahita." Nag-aalalang tanong ko pa.
Sumagot naman siya. Bakit kaya hindi ang tanong ko muna ang sagutin mo, Kuya Lino, no? Wala akong alam sa lakad mo kagabi at kung paano ka naggaganyan. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Galing kami ni Mang Manuel sa dulo ng San Pablo sa bandang bundok. Unahan noong mga bahay na may ginamot tayo dati. Meron daw kasing bahagi doon na mahirap lapitan kasi nakakasakit sa ulo. Nagpasama ako roon kay Mang Manuel. Pero ako lang ang tumuloy. May mga nawawala kasing kabataan dito. Hindi naman inaaswang, wala ring sakit at hindi buntis. May mga lalaki rin na kinuha kaya pinuntahan ko na. Iniwan ko lang si Mang Manuel sa malayo. Nakaengkwentro ko nga doon ang isang malakas na burhamin. Noong malapit ko na siyang matalo, ay kinain niya ang espiritu noong isang dalagang bihag niya. Kaya naging doble ang lakas noon. Doon na ako napuruhan sa mga atake niya. Kaya itinaas ko na rin ang antas ng kyanite at kidlat. Naging malaki ang tulong noon kaya nagawa ko siyang mapatay. Tapos, iniuwi muna namin sa pamilya ang katawan noong dalagang bihag bago kami umuwi rito. Ang alam ko lang, medyo nanghihina ang pakiramdam ko noong papauwi pa lang kami. Pero ayos pa naman ako kaunti. Bala ko nga sana nagigisingin kita para gamutin ako. Kaso, mukhang hindi ako umabot sa loob ng bahay. Nagdilim na bigla ang paningin ko sa may pintuan pa lang. Sumagot naman si Tinay. Nagising raw si Beth dahil sa malakas na kalabog sa pintuan, kaya siya lumabas at tinignan. Tapos nakita niya nga na naroon ka. Nakasubsob ang mukha mo sa mga tsinelas. Siya lang din mag-isa ang naghila sa'yo papasok sa sala. Nahihiya daw kasi siyang istorbuhin kami ni Tingting, kaya hindi na siya nangatok. Nilinisan ka na lang niya. Noong lumabas ako para uminom ng tubig, ay doon ko naabutan si Beth na pinupunasan ka ng basang towel. Muli namang nagsalita si Tingting. Mukhang magaling sa labanan ang burhamin na nakaharap mo, Kuya Lino Nagkabangas ka sa gilid ng noo Saglit akong nag-isip. Hindi ko maalala na tinamaan ako ng kalmot ng kalaban sa mukha. Ang alam ko, sa katawan lang ako tinamaan, kaya ako tumalsik pero wala sa mukha. Napakamot na lang ako ng ulo noong maalala ko. Ting, hindi burhamin ang may gawa ng sugat ko sa noo. Ha? Ano pala, Kuya Lino? Hamba ng pintuan nyo. Tumama ako roon noong nawalan ako ng malay. Hindi naman madrawing ang mukha ni Tingting at Tinay na parang nagpipigil na tumawa. Pumasok naman sa bahay si Beth na mukhang galing sa palaisdaan sa likuran. Oh, Kuya Lino, kumusta na ang pakiramdam mo? Eto, may hangover pa. Ha? Bakit po? Galing ka ba nakipag-inuman? Hindi. Galing ako nakipagbubugan sa isang malaking burhamin. Kaya hangover ito ng bugbog. Napangiti na lang ang dalaga at nagtuloy na sa kusina. Kuya Lino, ginamot ko na ang mga sugat mo. Pilit ko ring ibinabalik ang lakas mo. Pero malaki ang bawas sa pisikal mo Mukhang mataas pa naman ang espiritual mo. Ang mababa sa iyo ay ang pisikal na lakas. Kaya ang kailangan mo ay hindi batong meteor, kundi normal na pahinga. Pahingang pang tao. Kaya huwag ka na muna umalis dyan. Ipaghahanda ka na muna namin ng pagkain. Dito ka lang din para nakikita ka namin kaysa kapag doon ka sa kwarto mo. Han, pakihandaan naman ang pangalmusal si Kuya Lino. Uwi ka pa ni Tingting. Tumayo naman agad si Tinay. Sabi ko naman, Tinay, kape na lang muna. Mamaya na ako kakain ng kanin. Sige Lino, walang problema. Kutsinta, baka gusto mo. May binili si Nanay Terry kanina Oo, sige yan. Okay yan. Gusto ko yan. Sagot ko pa sa kanya. Nanatili na lang muna akong nakatambay sa may sala maghapon na parang baldado. Inaalalayan lang ako ni Tingting kapag pupunta ako ng banyo. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 176. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat.
Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating Poong May Kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, yung mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.